Magandang umaga ulit mga bata. So ulit, ako si Bini Beneng Teresa Alesna o si Teacher Teresa. So ngayon, dadako tayo sa susunod nating aralin. At bago niyo malaman kung ano ang susunod nating aralin, meron muna akong ipapakita sa inyo ng larawan. At gusto kong obserbahan niyo ito. Kasi pagkatapos yung makita ang larawan, meron akong itanong. Handa na ba kayo mga bata? So, ano ang nakikita niyo sa larawan? Okay, so ang larawan ay nagpapahiwatig ito ng magagandang tanawin na makikita lamang sa Pilipinas. At ito yung kalikasan na kung saan pinagkukunan ito ng mga likas na yaman at nakatutulong ito sa ating buhay na pinagkukunan ito ng pang-araw-araw na pangkabuhayan ng mga Pilipino o ng mga mamamayan. Kagaya lamang ng pangingisda, pagsasaka, pagtatanim, at iba pang mga pangkabuhayan na kung saan makatutulong sa ating pang-araw-araw. Ngayon, tignan nyo ulit ang pangalawang larawan. So, ano ang nakikita nyo sa ating pangalawang larawan? Kasi sa inyong nakita sa ating pangalawang larawan, ipinapakita dito ang pagbabago ng ating likas na yaman na kung saan ito'y nagbabago na ang dating magandang larawan ay naging pangit or nasira. So, nakikita nyo ang pagbabago ng ating kalikasan na kung saan dahil sa mga taong nagawa na pagpapalastangan or pag-aabuso ng ating kalikasan na kung saan makikita niyo ang pagbabago or pagkakaiba ng ating kalikasan sa noon at sa ngayon. So, base sa iyong mga larawan na makikita niyo, meron niyang kaugnayan sa ating bagong aralin na kung saan ito'y napapanahong issue na hinaharap ng ating bansa at maging sa ibang bansa. Ating tatalakayin ang ating bagong aralin at ito yung Rebolusyong Pangkalikasan. Ano ba ang Rebolusyong Pangkalikasan? So bago niyan, bigyan natin muna ng kahulugan kung ano ba ang kalikasan. So ang kalikasan ay ito'y gawa ng Diyos. Ito'y isang yaman ng ating mundo na dapat nating ingatan at alagaan. So, hindi ito man-made, hindi ito ginawa ng tao, kundi ginawa ito ng Diyos, na siya mismo ang gumagawa sa atin, na siya mismo ang nag-build sa lahat ng mga ito. So, wala tayong karapatan na sirain ito, wala tayong karapatan na aabusuhin ito, at lalong-lalo nang wala tayong karapatan na pagwalastangan ito dahil binigyan tayo ng Diyos para ito'y ingatan, maging representa ito ng mas maganda pa at lalong-lalo na dahil ito'y pinagpupunan natin ng yaman at ibang pangkabuhay natin pang-araw-araw. So, base sa ating nakita na wala na talagang mga respeto, wala na talagang respeto ang mga tao ngayon kasi hindi na nila nakikita kung ano ba ang magandang maidudulot kung tayo ay irresponsibilidad tayo sa pagtapon ng basura. So, ito yung napapanang issue na maraming nagkasakit dito, which is nabigay ito ng mga sakit kagaya ng dengue dahil sa nababarang mga basura na hindi na makadaloy, hindi na diretso ang kanyang pag-agos ng tubig na magpupundo ito or mag-stay nito within pila ka months o pila ka weeks ang tubig. So, mangitlog na ang mga lamok dyan. So, meron na which is maka-epekto ito ng dengue. So, yan ang isa sa mga rason kung bakit natin dapat alagaan, dapat tayo maging responsibilidad sa ating mga ginawa sa ating kalikasan. Kasi later on, mababalik yan kung ano ang ating ginagawa sa ating kalikasan. Ngayon, meron muna akong ipapakita sa inyo ng pangatlong larawan at ito yung editorial cartooning. So, gusto kong obserbahan nyo ito kung ano ang nais ipahiwatig ng larawang ito. Ano ba ang nakikita nyo sa larawang ito? So, okay. So, base sa inyong nakikita sa larawan. So, sa first larawan, ito yung babae na may babaeng nagtatapo ng basura sa hindi tamang pagtapunan ng basura. Na kung saan
ang ikalawang larawan, ang kanyang ginagawa ay ibinalik sa kanya ng kung ano ang ginawa niya, na which is yung hindi tama ang pagtapon ng basura. So, base sa ang editorial ko ay nais niyang ipahiwatig na kung ano ang ginawa mo sa inyong kalikasan or sa ating kalikasan, ay ibabalik rin sa kanya or sa atin. So, which is ang ating pag-aabuso, ang ating pagmamalastangan sa ating kalikasan. So, mababalik yan ng doble pang mga maka-apekto sa atin. So, sa pamamagitan ng mga iba't ibang kalamidad, kagaya ng bagyo, tsunami, lindol, baha, landslide, at iba. Hinay-hinay tayong ating mga ginawang mga pagpapalastangan sa ating mga kalikasan, na which is makadulot ito ng malaking suliranin sa atin dahil na rin sa ating mga ginawa ng ating kalikasan. So, binigyan na natin ng kahulugan ang kalikasan. So ngayon, ano nga ba ang Rebolusyong Pangkalikasan? Rebolusyong Pangkalikasan, isa sa mga napapanahong usapin sa loob at sa labas ng bansa, ay nakikipagsapalaran ng tao sa hamon ng kalikasan na mahirap itong labanan kahit pa ito'y gamitin ng mga makabagong teknolohiya, kaalaman. So, ilang libong mga buhay na nawala ng mga ari-arian, bilyon, kahit bilyon, hanap buhay, napapinsala ng mga tao at mga pamahalaan. So, dahil sa paghahagupit or higantin sa tao ng kalikasan. So, kagaya ko nga kung ano ang ginawa mo sa kalikasan ay mababalik mo rin yan. Ating pag-uusapan ang ilang mga halimbawa ng pangkalikasang pangyayari or issue na hinaharap ng iba't ibang bansa or maging sa ating bansa. So, unang pag-uusapan ang bagyong Katrina. Ang bagyong ito ay naging mapanginsala na nasa ikalimang kategorya ng baybaying gulpo mula sa Central Florida hanggang sa Texas. Dahil sa daluyang bagyong ito or storm surge at talpak na kanal. So, ang bagyong ito'y napakamaraming napinsala or nawala ng buhay na tao na may patay humigit 1,245 sa USA. So, imagine, 1,245. So, ito'y napakamarami, ito'y napakalakas na bagyo, no, sa Amerika. At ilan pa niyan ang mapapinsalang bagyo sa Amerika, ang bagyong Okshevi noong 1928, Andrew 1992, at Harvey noong 2017. So, yan ang huling naitala ng bagyo sa Amerika. At marami pa, or since it is 2024 now, so hindi natin alam kung ano pang bagyo na itala. Mabilis naman ang pagbangon ng Florida sa tulong ng maraming komunidad sa buong mundong samahan na mas maayos na pamamalakad ng gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Sunod na bagyo, ito yung bagyong Yolanda, no? Na isa sa mga hindi natin malilimutan sa Pilipinas or ang mga mamamayan ng buong Pilipinas, na ang bagyong Yolanda na may pangalan na international na hayaan na humahagipit sa lugar ng Leyte, na kung saan ang kanilang syudad at munisipalidad ay kabilang na napinsala nito, na maraming mga ari-arian hanap buhay na nawala noon, no, dahil sa bagyong ito. So, nasa 10,000 katao ang namatay sa Tacloban. Sa Leyte naman ay nasa 22 katao ang nawala ng batay sa Philippine Red Cross. 6,300 na pamilya sa buong bansa na tinatayang apektado batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. So yun ang bagyong napakalakas dito sa Pilipinas, na kung saan ang Leyte ang labis na napinsala nito. Ang bagyong Ondoy naman ay ito'y napinsala sa Maynila or Kamanilaan or sa Luzon. So ang bagyong Ondoy ay may international na pangalan na Kitsina, no? So dahil sa dala nitong malakas na ulan, na walang tigil ang pag-ulan, nagdudulot ito ng malawakang pagbaha. So ito yung nagdudulot ng malawakang pagbaha, no? Dahil sa loob ng siyam na oras, nakapaglabas ito ng tudibig ang bagyo na may katumbas na siyam na buwang pag-ulan. So imagine 9
9 hours lang, pero ang baging ito ay napakaglabas or nakatumbas na 9 months nga buwan. So grabe jud day kani kakusog di ay nga pag-ulan dai no kay 9 hours equivalent to 9 months ang iyahang grabe kakusog nga pagbaha. So ang pagbuhos ng ulan ay tumatagal ng ilang oras. Subalit ang pagbangon ng bagyong or mga napinsala ng mga bagyong undoy ay tumatagal sa napakahabang panahon na labis na masakit para sa mga namatayan at nawala ng tirahan na may mga kabuhayan, no? So, grabe jud kaning undoy, no? So, sa part sa Maynila, jud ay ni siya nga naigo nga in 9 hours ang dala ng bagyo ay nagkatumbas ng 9 months nga ang pag-ulan. So, grabe jud ay kami siya. Dadako tayo sa susunod natin pag-uusapan. Ito yung likas na mga kadahilanan ng kalamidad. So, inilahad dito ang tatlong mahalagang pangkat na likas mga kadahilanan ng kalamidad. Kinabibilangan dito ang sumusunod na mga paggalaw ng mundo, kalamidad na may kaugnayan sa panahon, epekto ng mga pangyayaring kaugnayan sa pagbabago ng panahon. Una, ito yung mga paggalaw ng mundo. So, halimbawa niyan ay mga pagputok ng bulkan. So, ang pagputok ng bulkan ay makaapekto ng lindol or tsunami na which is kung grabe ang impact sa pagbuto ng bulkan, ito yung maging epekto ng lindol or paggalaw ng lupa. Susunod ay ito yung kalamidad na may kaugnayan sa panahon kagaya ng bagyo, ipo-ipo, El Nino, El Niña, matinding tag-init at matinding tag-ulan. So, ang bagyo, ito yung likas na mga kadalihanan na may pagkaugnayan sa panahon, no? So, at ang ipo-ipo naman, ito yung mga likas also. Likas din itong mga pangyayari. El Nino. So, El Nino, ito yung matinding tag-init. Grabe na dyan yung init. El Niña, ito yung sobrang pag-ulan or sobrang yung tubig. So, matinding tag-init or matinding taglamig. So, yan ang mga kaugnayan ng panahon. Ito yung epektong pangyayari na may kaugnayan sa pagbabago ng panahon. So, kagaya ng pagbaha, pagguho ng putik or ang lupa, at sa katagutom. So, ito yung mga pagbabago na which is meron ding epekto sa mga ginawa o pag-aabuso ng mga tao sa kalikasan kagaya ng pagbaha. So, walang mangyaring baha kung walang mga basurang makabara sa mga ilog kasi patuloy itong dadalos or patuloy itong aagos ang tubig. So, it means hindi siya maka-apekto or hindi siya makabara na ng mga basura na dito sa mga pagdaloy. Ito yung pagguho ng lupa. Kung hindi mangyayaring pagguho ng lupa no, or pagguho ng puti kung hindi natin pinuputol ang mga kahoy sa ating mga kalikasan kasi sila yung na tumutulong sa lupa na tuntun niya or ihatong ihang kung ano lang iyang gamot para dili magstay dili mo guho ang lupa. So at tagutom no, so walang tagutom kung mananim tayo, walang tagutom kung walang init, kung tama lang ang panahon, kung alam natin ang mangyayari kung hindi tayo magiging responsible sa ating kalikasan. So, kaya nga, maging responsible tayo kasi sa kalikasan ngayon kasi siya rin ang tumutulong sa atin na panghanap buhay kagaya ng pangingista, pagkukunan natin ng mga likas na yaman sa mga kalikasan. Tumutulong ito sa pang-araw-araw na pagkain sa atin, no? At iba pang mga magagandang epekto or mga something magamit sa atong kaugalingon. So, muna siya ang mga likas na mga kadalihanan ng kalamidad. So again, mga paggalaw ng mundo, mga kakibat ito yung mga puputok ng bulkan, lindol at tsunami, mga kaugnayan sa panahon kagaya ng bagyo, ipo-ipo, La Niña, matinding tag-init, matinding taglamig, no? So, epekto ng mga pagbabago ng panahon kagaya ng pagbaha, pagguho ng lupa or ang putik at tagutom. So, walang mangyayaring pagguho ng lupa no, or pagguho ng putik kung hindi natin pinuputol ang mga
kahoy sa ating mga kalikasan kasi sila yung na tumutulong sa lupa na tuntun niya or ihatong ihang kung ano lang iyang gamot para dili magstay dili mo guho ang lupa. So magi sa at tagutom no, so walang tagutom kung mananim tayo, walang tagutom kung walang init, kung tama lang ang panahon, wala kung alam natin ang mangyayari kung hindi tayo magiging responsible sa ating kalikasan. So, kaya nga, maging responsible tayo kasi sa kalikasan ngayon kasi siya rin ang tumutulong sa atin na panghanap buhay kagaya ng pangingisda, pagkukunan natin ng mga likas na yaman sa mga kalikasan, tumutulong ito sa pang-araw na pagkain sa atin, no? At iba pang mga magagandang epekto or mga something magamit sa atong kaugalingon. So, muna siya ang mga likas na mga kadalahanan ng kalamidad. So again, mga paggalaw ng mundo, mga kagibat ito yung mga puputok ng bulkan, lindol at tsunami, mga kaugnayan sa panahon kagaya ng bagyo, ipo-ipo, na linya, matinding tag-init, matinding taglamig, no? So, epekto ng mga pagbabago ng panahon, kagaya ng pagbaha, pagguho ng lupa or ang putik at tagutom. Dadako tayo sa mga ahensya. So, may dalawang ahensyang responsibilidad sa panahon ng sakuna at panganib. At ito yung NDRRMC at Office of Civil Defense. So, ang NDRRMC, ito yung National Disaster Risk Reduction and Management. So, ito yung nagbibigay sa atin ng impormasyon kung may mga sakuna at mga bagyo or mga panganib na sa pamamagitan ng pag-send or pag-send sa mga message nila. So, which is, nagbibigay ito ng information sa atin na makapaghanda or makapag-iwas sa panganib or sa sakuna. Ito yung Office of the Civil Defense. Yan siyang responsibilidad or responsible na nagbibigay ng informasyon ng mga sakuna at mga panganib. Tips ni Rennie Bernstein. So, si Rennie Bernstein ay kilala bilang isang famous na larangan ng pangangalaga ng ating kalikasan. At ang kaniyang tip ay nagbibigay sa atin ng paghanda kung mayroon mang darating na mga sakuna at mga panganib. Na kanyang ibinigay ay ihanda ang mga emergency kit. So, ihanda ang inyong mga emergency kit. Ito'y napaka-importante sa ating bahay. Kung hindi lang sa ating bahay, kung hindi lahat mga instruktura. Dahil hindi natin alam kung may darating na mga sakuna or mga panganib. Kung tayo'y masusugatan, so meron na tayong mga emergency. Siguraduhin na nasa maayos na lugar ang mga mabibigat na mga kagamitan, kagaya ng mga TV, ref, at iba't ibang mga kagamitan na maaring makasugat sa atin kung meron ng panganib at sakuna. Tip ni Rennie Bernstein. So, ilagay sa mas mababang level ang mga kagamitan na maaring makasakit. So, kagaya ng mga salamin, mga TV, or mga babasaging mga kagamitan. So, kailangan itong ilagay sa mababang level para walang sinuman ang masugatan nito. Ikaapat is bawasan ang panganib sa mga babasagin. So, sinabi ko kanina na kailangan nyo itong ilagay sa mababang level para hindi kayo masaktan nito at para hindi kayo masugatan. Isirado ang gas. So, pagkatapos yung gamitin ang gas, kailangan itong isirado agad-agad kasi maka-epekto ito ng sunog, hindi inyo ito isirado ng sakto. So, doble or triple ang epekto nito sa atin. 6 na tip ni Rennie Bernstein. Ihanda ang mga bata sa panahon ng sakuna. So, bago pa man dumating ang sakuna or ang panganib, kailangan nitong bigyan ng tip ang mga bata or bigyan ng informasyon para mas meron silang kaalaman kung meron mang dadarating na mga panganib o sakuna. Ikapitong tip ni Rennie Bernstein, so magkaroon ng mga plano sa pagdating ng sakuna. So, bago pa man darating ang mga sakuna or panganib, kailangan nating maghanda or plano. Kung meron man tayong mga exit sa ating bahay, so kailangan itong sabihin sa buong pamilya para mas mahanda sila kung darating na ang sakuna at panganib. Ang 7 mga tips ni Rennie Bernstein sa mga sakuna or mga panganib na darating.